Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong wireless headphone. Ito ang H3 ng QCY. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs. Tara, unbox na natin. Dito sa loob ng box itong user guide. Mandarin yung nasa harap, English naman yung nasa likod. Dito sa ilalim ng inner box nandito itong cables. Cable number 1, itong AUX jack, ito yung para maging wired yung headphone. Cable number 2, ito yung charging cable. Ito ay USB Type-C. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na blue. Available din ito sa white at black. Ganito ang itsura ng texture. Matte finish design na mas hindi ito prone sa mga gasgas at smudges. Dito sa head, meron ditong label na pagkalaki-laki. Ito yung left or right, so hindi ka na malilito dito pag isusuot mo. Material, sobrang comfy kasi malambot itong foam. Sana lang di ito madaling mapunit, yun kasi laging issue sa ganito. So sa right side, nandito itong button. So mula sa taas, itong ANC button. Pag naka-on, ang magiging music playtime nito ay approx na 35 hours. 60 hours naman pag naka-off, so mas magiging mas matagal. Katabi nun itong microphone at charging port at itong 3.5 jack. Ito yung kung gusto mo maging wired itong device. At itong volume rotor. Ang huli, itong power button or multifunction button. So guys, meron ditong gesture. Left side naman, wala ditong nakalagay. So mula sa headphone, papunta dito sa stem na adjust yan para sa mas magandang fitting. Tapos dito na-adjust din yan left or right. Pero hindi yan naiikot. So mula dito, yung adjustment naman ng haba ng stem. Meron niyang label para mas madali mong matandaan. Sa pinakataas, foam ulit para syempre di sumakit pag matagal na nakasuot. Yung ganitong Bluetooth gadget, effective mo tong magagamit na clear at magandang reception. Dapat di ka lalagpas ng 10 meters mula sa unit at smartphone mo na obstacle-free ka na wala nakaharang at kung anong mga firewall. Ito ay compatible ng Android at iOS. Next, mag-sound test na tayo. Dahil hindi naman ito Bluetooth speaker, syempre magagawa ko dito, maglalagay na lang ako dito ng scale 1 to 10. Syempre 10 yung mataas. Para sa ganitong paraan, ma-share ko sa inyo kung ma-bass ba yan or kung masyado bang matalas yung treble niya. Sa pag-pair naman, di naman need talaga ng app. Hanapin mo lang dito sa search, click mo lang yung name ng device. Latency test. So guys, meron itong game mode. Double click ka lang dito sa power button or multifunction button. So sa shooting game natin itry dito kasi masusubok ko, legit na low latency talaga. Mula na na-activate natin yung game mode versus sa naka-off lang. Pero syempre, hindi 100%. Hindi mo lang talaga mahahalata yung delayed microphone or call test.
Regarding dito guys, pagdating dito sa H3 ay naririnig ko ng maayos yung kausap ko. At ganun din sa kabilang line. Naririnig niya ako ng malapit. Marami kasing mga earbuds o headphones na natest ko, pagdating sa call ay dun sumasablay dahil malayo yung voice sa line. Magre-rate na ako guys. Start tayo sa sound quality. Ang ginawa ko kanina ay filter o walang equalizer na naka-on para marinig lang natin yung natural na tunog nitong mismong unit. Pagdating sa bass number 7, dahil syempre hindi naman to in-ear pero ramdam mo na ma-bass talaga. Pero iba lang talaga yung naka-in-ear pag sanay ang tenga mo doon. At sa treble naman para sa akin ay 5. Conclusion, so tanong natin, worth it ba ito para sa 1,799 pesos? Sagot ko dito, yes. Maganda ang build quality. At yung pinakamahalaga ay yung sound quality. Tapos 2-in-1 pa. Pwedeng wireless, pwede rin naman gawing wired na headphones. At lagi naman pag QCY, solid dyan mula sa presyo at quality. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing at reviews. Ako si Kuya Gizmo, a peace.